Magandang umaga mga bata! At sa inyo mga kasama sa bahay, andito na naman ako si Teacher Diana Lynn para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang Filipino. Tayo ay nasa ikatlong markahan sa ika-4 na linggo. At para sa ating layunin, sa araling ito ang mag-aaral ay inaasahang naibibigay ang kahulugan ng paksa at natutukoy ang paksa ng talata o tulang binasa. Ang ating paksang aralin sa linggong ito ay tungkol sa pagbibigay ng paksa ng talata at tula. Bago natin umpisahan ang ating aralin o panibagong aralin, ay magkaroon muna tayo ng balik-aral. Piliin ang wastong panghalip panao. Ang inyong pamimilian ay sila, kayo, o tayo. Okay, bilang isa. Ikaw at ako ay binigyan ng premyo. Patlang kasi ang nanalo. Yan ba ay sila, kayo, o tayo? Sabihin mo nga ang iyong sagot. Okay, at ang tamang sagot ay tayo. Ganyan rin ba ang iyong sagot? Very good kung ganon. Number 2. Chloe at Kyra, tawag patlang ng inyong tatay. Yan ba ay sila, kayo, tayo? Okay, at ang tamang sagot ay kayo. O, nakuha mo ba ang tamang sagot? Very good. Number 3. Sila Patricia, Ray, at Aliyah ay aking kaklase. Patlang ay nakatira sa 4th Street. Yan ba ay sila, kayo, o tayo? At ang tamang sagot ay sila. Ngayon naman, ang iyong pamimilian ay ikaw at siya. Okay, bilang 4. Ipinakikilala ko sa inyo ang masipag kong pinsan. Patlang si Ara. Yan ba ay ikaw o siya? At ang tamang sagot ay siya. Number 5. Patlang muna ang mag-alaga sa ating bunsong kapatid, Daniel. Okay, yan ba ay ikaw o siya? At ang wastong sagot ay ikaw. O, tama bang yung sagot? Very good. Okay, basahin natin ito. Si Dr. Jose Rizal ay ating pambansang bayani. Ito siya ha. Siya ay pinanganak noong ika-11 ng Hunyo, 1861 sa Calamba, Laguna. Namatay siya sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta. Namatay siya noong ika-30 ng Disyembre, 1876. Okay. Ano ang nasa itaas? Ano ito kaya? Ano kaya ang tawag mo dito? Sabihin mo nga ang isagot o sabihin mo sa kasama mo sa bahay. Okay. At ang tamang sagot dyan ay talata. O, ano ang talata? Sabihin mo nga, ano ang talata? Alam mo ba kung ano ang talata? Okay, alamin natin. Talata. Tandaan mo ito ha, talata. Ito ay binubuo ng isa o lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay. Pag sinabi nating lipon, grupo.
o higit pa sa isa. Ito ay binubuo rin ng pangunahing paksa at pantulong na detalye. Okay, binubuo ang isang talata ng mga pangungusap. Napansin mo naman kanina, di ba? Madaming mga pangungusap ang nakalagay sa talata. Ang bawat isa dito ay may gawain o may silbi. May mga pangungusap na naglalaman ng paksa o pinag-uusapan sa talata. Ang iba naman ay dagdag na paliwanag sa paksa. Ano ba ang paksa? Sabi mo nga ulit, paksa. Okay. Ito ay tumutukoy sa tema ng talata o tema ng tula. Okay. Yung paksa, ito yung pinag-uusapan sa talata o kaya naman sa tula. O, narito ang halimbawa. Basahin muna natin itong talata. Okay? Mahilig sa halaman ang aking ate. May mga tanim siyang iba't ibang halamang namumulaklak. Mayroon din siyang mga alagang orchids. Alagang-alaga niya ang mga ito. Ano kaya ang paksa dito? Sabihin mo nga. Okay, ito ay mahilig sa halaman ang aking ate. O, kasi may mga pangungusap o may pangungusap na naglalaman ng paksa o pinag-uusapan sa talata. O, yung iba naman, ito naman ay dagdag na nagpapaliwanag sa paksa. Naunawaan nyo na ba? Okay, narito pa ang iba pang halimbawa. Basahin natin ulit ang talata. Ang face mask ay isinusuot upang matakpan ang ilong hanggang baba. Napakahalaga ang pagsusuot ng face mask upang maiwasan na mahawahan ng sakit. Kaya bago lumabas ng bahay, kinakailangang magsuot nito. O, ano sa tingin mo ang paksa ng talata? Okay, ito ay pagsusuot ng face mask. Minsan, ang paksa ay hindi pangungusap. Maaaring grupo ito ng mga salita o yung lipon ng mga salita. Kaya, mahalaga na unawain mo mabuti ang talata para malaman mo ang paksa. Okay, narito naman ang tula. Ayan ay tula. Basahin natin ha. Sa kahirapan ako'y iaangat, karunungan ko'y lalawak. Magandang pamana sa lahat, pag-aaral pahalagahan sa tuwina. Okay, ano ang paksa dito? O tungkol saan ang tula? Sabihin mo nga. Okay, ito ay tungkol sa pag-aaral. Mahalaga na unawain mong mabuti ang tula o talata para malaman mo ang paksa ng iyong binabasa. Dahil maaaring ito ay isang salita lamang. Okay? Tandaan mo ha, ang paksa ay ang tema ng tula o talata. Dito umiikot ang nilalaman ng paksa o ng tula o talata. Ang tawag doon ay paksa. Maaaring ang paksa ay pangungusap o kaya naman grupo o lipon ng mga salita o isang salita lamang. Basta tungkol doon ang pinag-uusapan ng tula o ng talata. Naunawaan mo na ba?
Okay. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, ibigay ang paksa ng talata na iyong binasa. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay, ito ang ating babasahin. Okay. Isipin mo mabuti ha, unawain mo mabuti kung ano ang paksa nito. Okay? Nawain mo mabuti ang talata para malaman mo ang paksa. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isa sa ating pambansang bayani. Ipinanganak siyang mahirap. Maaga siyang naulila sa mga magulang, kaya hindi siya nakapag-aral. Ngunit sa sariling pagsisikap, natuto siyang bumasa at sumulat. Tinuruan siyang bumasa ng kanyang ate, napaunlad niya ang kaalamang ito. Okay, ano kaya ang paksa ng talatang ito? Sabihin mo nga. Okay. Sige. Maaaring ang paksa ng talatang ito ay nagsikap si Andres Bonifacio na bumasa at sumulat. Ganyan rin ba ang iyong sagot? Very good kung ganon. Okay. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, ibigay ang paksa ng tula. Number 1. Ang pamagat ay aklat. Ako ay aklat, maraming nakasulat. Ako'y pangalagaan, laging pag-ingatan. Sa kinabukasan mo, ako'y maaasahan. Okay, ano kaya ang paksa ng tulang ito? Sabihin mo nga ang iyong naiisip na paksa. Okay, at ang paksa ng tulang ito ay pangalagaan ang aklat. Nakuha mo ba ang tamang paksa? Very good. Okay, number 2. Ang aking si Bantay. Ang aking alaga, Bantay ang pangalan. Sa araw at gabi, kami inaalagaan. Kapag nakakita ng mga kalaban, ipagtatanggol aming sambahayan. Okay, ano kaya ang paksa ng ating tula? Okay, sabihin mo nga. At ang tamang paksa ay maalaga si Bantay. Okay, maaaring ang paksa ay hindi tahasan o hindi nakalagay mismo sa tula o sa talata. Maaaring yan ay maisip mo batay sa kung ano po ang sinasabi o tungkol ba saan o ano ang tema ng talata o ng tula. Okay po? Sige. Sumunod naman, Bagyo ni Lorraine T. Rivera. Ang dulot mo'y takot sa bawat pag-ikot, malakas mong hangin, saan ka dadalhin? Okay, ngayon, ikaw naman ang magsabi ng paksa dito. Okay? Sabihin mo sa kasama mo sa bahay. Okay, tanong mo rin kung tama ba ito. Okay. Pang-apat. Watawat. Ang ating bandila ay may 3 kulay. Pula ang sagisag ng katapangan. Puti naman ay kalinisan. At bughaw ay kagitingan. Okay, ano ang paksa ng ating tula? Okay, tama. Ang paksa ng ating tula ay ang ating bandila ay may 3 kulay. Okay.
Dito, makikita nyo mismo ang paksa. Okay? Nakakuha ka ba ng mga tamang paksa sa mga tula? Kung ganon, mahusay ka. Tandaan. Isaisip mo ito ha. Ang paksa ay tumutukoy sa tema ng talata o ng tula. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3, ibigay ang paksa ng talata. Basahin natin ha. Sabayan mo ko. Nang magbukas ng radyo at makinig ng balita ang tatay ni Rosie, ay laking gulat nito sa narinig. May paparating na napakalakas na bagyo. Ang pangalan ay Rolly. Hindi na nagdalawang isip ang kanyang ama at ipinaghanda na niya ang kanyang pamilya. Ayaw na niyang maranasan pa ang nangyari sa nakaraang bagyong Ondoy. Okay. Ngayon, sabihin mo kung ano ang paksa ng talatang ito. Okay, itanong mo nga kung tama ang iyong paksa. Itanong mo sa kasama mo sa bahay. Okay, very good. Ngayon naman, bilang pangwakas natin, kumpletuhin ang pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Nabatid ko na kung bubuo ako ng isang talata, ang mga pangungusap na aking gagawin ay patlang o magkakapareha. Okay, ano kaya yung kukumpleto sa ating pangungusap? Okay, ito ay magkakaugnay. Basahin nga natin ulit ang ating nabuong pangungusap o nakumpletong pangungusap. Okay, nabatid ko na kung bubuo ako ng isang talata, ay ang mga pangungusap na aking gagawin ay magkakaugnay o magkakapareha. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa ating panibagong aralin sa asignaturang Filipino tungkol sa paksa ng talata at ng tula. Okay. Sana po ay naunawaan niyo ang ating aralin sa araw na ito o sa linggong ito. At kung hindi niyo naman po masyadong naunawaan ang ating aralin, ay maaari mong paulit-ulitin ang panonood ng video ito hanggang sa maunawaan mo na ang ating aralin. Okay? Hanggang sa susunod, ako muli si Teacher Diana Lin, ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Paalam! Mag-iingat palagi, ha?